Sabi ng mga sinauna, 99% na pagsisikap ang kailangan para magtagumpay, basura lamang daw ang likas na talento. Ngunit itong si Azrian, isang binatilyong espada emperador antas 8, habang nagsasanay kasama ang gurong si Jeren, ay bigla na lang lumundag ng 2 antas at naging isang Diyos ng espada antas 10. Samantala, ang kanyang gurong si Jeren ay nanatiling isang santo ng espada antas 9 sa loob ng 300 taon. Hindi makausad. Sa isang iglap, hindi napigilan ni Azrian ang sarili at iwinasiwas ang espada paarap. Muntik nang may padala si Jeren sa kabilang buhay. Hoy, batang pasaway, gusto mo ba akong patayin? Sigaw ni Jeren. Bawiin mo na ang iyong chi. Hindi ko nakakayanin pa. Matapos suriing mabuti ang disipulo, humagalpak ng tawa si Jeren na parang nanalo sa loto. Hahaha, sunod-sunod na naging Diyos ng espada agad. Hindi nga maipagkakaila na disipulo kita. Kung wala ang aking pag-udyok, paano ka magiging ikaw ngayon? Kaya naman, epektibo pa rin ang paraan ko ng pagtuturo. Hahaha, sakto namang nagtanong si Azrian nang may pagka-inosente. Pero guro, nasaan na po ang aking bottleneck? Hindi po ba't sabi nyo ay naipit kayo sa bottleneck nyo sa loob ng 300 taon? Bakit po ako wala pa nun? Natusok sa masakit na bahagi. Galit na pinagsabihan siya ni Jeren. Manahimik ka, batang pasaway. Anong bottleneck ang sinasabi mo? Gusto mo bang sabihing tanga ako? Ha? At sa gayon, ang Diyos ng espada antas 10 ng kontinente ng ulan, makalipas ang 1.700 taon, ay isinilang na. Ngunit kahit si Azrian mismo ay walang ideya kung paano siya nag-breakthrough. Talagang kakaiba, kahit siya na ang pinakamalakas sa kontinente. Kailangan pa rin ni Azrian na pumasok sa kusina at gawin ang mga gawaing bahay. Suot ang apron. Nagluto siya habang nagbubulong-bulong. Diyos ng espada na ako. Kailangan pa ring magluto, guro. Tiyak na paparusahan ka ng langit. Sayang lang, ang talento ni Azrian sa pagluluto ay kabaligtaran ng kanyang husay sa cultivation. Pagkatapos ng matagal na paghihirap, naglabas siya ng isang plato ng pagkaing umuusok ng tila lason para kay Jeren. Ngunit wala na ang kanyang guro, isang sulat lang ang naiwan, aalis na ako. Pupunta ako sa Elvia Magic Academy para hanapin ang iyong guro ina at magreminisce. Nakarating ka na sa antas ng Diyos ng espada. Wala ka ng katapat sa mundo. Huwag ka nang manatili sa liblib na lugar na ito. Bumaba ka na ng bundok at gumawa ng ingay. Wala na akong maituturo pa sa iyo. Bilang panghuli, bibigyan kita ng isang pilosopiya sa buhay. Ang mga babae sa paanan ng bundok ay mga tigre. Huwag mong isipin na sila ay kaibig-ibig at mababait. Ang mga salitang ito ay mas tumagos pa kaysa sa lason sa pagkaing hawak ni Azrian. Pagkabasa pa lang, humagulgol si Azrian na hinahanap ang kanyang guro. Sa loob ng maraming taon, si Jeren lang ang kanyang kasama, paano niya kakayanin ngayong mag-isa? Samantala, sa kabilang dako, ang 5 dakilang halimaw na hayop ay nagtipon na. Handa ng maningil, kung ngayon ay lokohin tayo ng matandang iyon at hindi ibalik ang banal na binhi. Kahit buhay pa natin ang itaya, kailangan natin siyang lapain. Sakto namang dumaan si Azrian na tumatakbo. Walang tigil na tinatawag ang kanyang guro, na pumukaw sa atensyon ng lahat. Hindi ba tiyan ang boses ng disipulo ng matandang iyon? Saan kaya sila pupunta? Hindi kaya sila tumatakas. Agad na hinabol ng 5 dakilang halimaw na hayop ang anino ni Azrian. Si Azrian ay tumatakbo na parang lumilipad nang bigla siyang makarinig ng sigaw ng saklolo mula sa isang babae. Sa di kalayuan, 2 lalaki na may hawak na armas ang dahan-daang lumalapit sa kanya. Huwag kang matakot, hindi kami tulad ng mga bandido. Kami ay napakabait, sumunod ka na lang sa amin. Ang babae, si Ariana, ay nakaupo sa lupa, puno ng gallows. Mahina ang boses na nagbabala. Ako ang anak na babae ng pinuno ng Meteor Merchant Guild. Ang nangungunang samahan ng mga ngalakal sa kontinente. Subukan niyong saktan ako at malalaman niyo ang kahihinatnan. Ngunit lalo lang nagpasigla sa 2 bandido ang kanyang mga salita. Nakakatawa, ang buong hukbo mo ay natalo na namin. Gusto mo pa kaming takutin. Ang makatulog kasama ang dalagitan ng Meteor Merchant Guild. Sulit na ang buhay na ito. Walang nagawa si Ariana kundi sumigaw ng tulong. Ngunit sa gitna ng kagubatan, sino ang darating? Nang susugod na ang 2 bandido, biglang lumitaw si Azrian sa tabi nila. Naalala ang turo ni Jeren. Itinaas niya ang kamay para bumati at ngumiti ng malapad. Hello sa inyong lahat. Naantala ang kanilang masamang balak. Itinaas ng 2 bandido ang kanilang mga armas. Nagngingit-ngit, saan ka galing, bata, para iligtas siya, ha? Pinapayuhan kita. Nang mapagtantong na pagkamalan, agad na inilabas ni Azrian ang malaswang guhit ng kanyang guro at nagpaliwanag. Hindi
Hindi, nagkakamali kayo. Gusto ko lang sanang magtanong. Nakita niyo ba itong matandang ito? Lalo pang nag-init ang ulo ng dalawang bandido. Tingin mo ba sa amin ay mga tanga? Sa ganitong lugar maghahanap ng tao. Sinong matandang hakluban? Hindi namin nakita. Huwag ka nang magpanggap na baliw. Bata, kahit nasa panganib, binalaan pa rin ni Ariana si Azrian na mag-ingat. Ngunit ano ba naman ito? Yumuko pa si Azrian ng 90 degrees ng napakagalang. Sige, salamat. Naabala ko kayong tatlo. Tuloy lang kayo. Palem. Dahil kulang sa karanasan sa labas. Hindi alam ni Azrian ang tama sa mali. Ang kanyang kilos ay nagpatulala sa dalawang bandido. Bigla silang lumapit kay Azrian. May malaswang ngiti. Mukhang makinis ang balat mo. Bata, sa sandaling iyon, may nakitang lumilipad si Azrian kaya agad siyang nagbabala. Tingnan nyo, may lumilipad doon. Ngunit tumawa lang ang dalawang bandido. Lilinlangin mo kami para tumalikod tapos tatakas ka. Ano? Anong panahon na ngayon? Ganyan pa rin ang laro mo. Sakto namang isang nakakayanig na pagsabog ang sumiklab. Winasak ang lahat sa paligid. Si Ariana ay nakaupo lang. Yakap ang ulo sa takot. Anong nangyayari? Dito na ba talaga ako mamamatay? Ngunit hindi lang siya hindi namatay. Narinig pa niya ang sigawan. Ikaw na tandang manok, pinatay mo sila. Sino na ngayon ang tatanungin natin tungkol sa kinaroroonan ng matandang iyon? Lumalabas na dahil sa takot na makatakas si Azrian. Isa sa 5 dakilang halimaw na hayop. Si Violet, ang nagpakawala ng kanyang ultimate move. Ngunit si Ariana ay nanatiling ligtas. Dahil nakaupo siya sa likod ni Azrian. Gamit lang ang isang kamay. Nasangga ni Azrian ang atake ng walang kahit isang gallows. Ang dalawang bandido sa harap niya. Gayunpaman, ay naging sunog na kalansay na lang. Bakit ba ang bilis niyong lumipad? Ha? Pag-alit na tanong ni Azrian. Hindi niyo ba alam na mapanganib ang mabilis na paglipad? Tingnan nyo, yung dalawang mababait na tiyo. Pinatay nyo. Siyempre, walang pakialam ang 5 dakilang halimaw na hayop sa mga bandido. Si Bekho ang nagsalita, hindi nga maipagkakaila na disipulo ka ng santo ng espada. Ang ganitong atake ay hindi ka mahihirapan. Sabihin mo na, nasaan ang guru mo? Inakala nila na si Azrian ay espada emperador lamang. Labis na natakot si Ariana. Teka, parang nakita ko na sila sa mga sinaunang libro. Ang 5 dakilang halimaw na hayop, ang 5 pinakamalakas na halimaw sa kabundukan ng mga halimaw. Matagal na silang hindi nagpapakita. Bakit bigla silang lumitaw ngayon? Habang tensyonado ang lahat, itinuro ni Azrian ang 2 sunog na kalansay. Hali kayo rito, humingi muna kayo ng tawad sa labi ng 2 tiyong iyon. Nagalit ang 5 dakilang halimaw na hayop. Si Kaiser ang sumigaw, huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Nasaan na nagtatago ang guru mo? Ninakaw niya ang aming kayamanan. Ang gininto ang espiritong binhi, huwag niyang isipin na makakatakas siya. Hindi maintindihan ni Azrian kung ano ang gininto ang espiritong binhi. Ipinaliwanag ni Kaiser, ang gininto ang espiritong binhi ay kayamanan ng langit at lupa. Kailangan namin para mag-breakthrough at maging banal na hayop na may anyong tao. Kada 500 taon, 2 piraso lang ang lumalabas. Napakahalaga, 3 araw na ang nakalipas. Ninakaw ng guru mo ang aming gininto ang espiritong binhi. Niloko pa kami ng walang hiyang iyon na ibabalik niya. Hindi na napigilan ni Bekho at idinikit ang mukha kay Azrian. Kung hindi mo siya isusuko ngayon, ipapatikim sa iyo ng tigreng ito ang pakiramdam ng mas masahol pa sa kamatayan. Isang pisil ko lang, durog ka na, kaya, nasaan na siya? Sabihin mo na. Ipinakita niya ang matatalas na kuko. Sumingit si Ariana, mga banal na hayop, mga ginoo, magandang araw po. Ako po si Ariana, siguro po ay natakot lang siya. Hayaan niyo po akong pakalmayin siya sandali. Natuwa si Bekho at pumayag. Sinamantala ni Ariana ang pagkakataon at bumulong kay Azrian, ang hinahanap nila. Hindi ikaw. Gumawa ka ng kahit anong dahilan para paalisin sila. Huwag mo silang gagalitin. Kundi pareho tayong mamamatay. Nag-isip si Azrian at sinabing. Parang nagtampo si guro at umalis. Sabi niya, pupunta siya sa Elvia Academy para hanapin si guro ina. Yun lang po ang alam ko. Itinuro ni Ariana ang daan. At paalis na sana ang mga halimaw. Teka, sabi ni Azrian. Yung gininto ang espiritong binhi na sinasabi nyo. Kasing laki ba ng patatas? Kumikinang. At may mga tuldok-tuldok. Kinakabahang bumulong si Ariana. Hoy, bakit ang dami mong sinasabi? Nanlaki ang mata ni Kaiser. Alam mo kung nasaan. Walang pag-aalinlangang sumagot si Azrian. 3 araw na ang nakalipas. Kumuha nga siguro ng 2 gininto ang espiritong binhi. Akala ko patatas kaya kinain ko na. Natigilan si Ariana. Ang tanga naman ng lalaking ito. Nang marinig na kinain na ang gininto ang espiritong binhi, ang 5 dakilang halimaw na hayop ay nagngit-ngit sa galit. Kinain mo na.
Si Azrian, sa kanyang kawalang malay, ay nagpatuloy. Sakto kasing humingi ng pagkain siguro kaya gumawa ako ng 2 putahe. Isang maasim anghang na isda at isang pork adobo. Kaya pala ang pangit ng lasa. Hindi pala patatas. Haha, kung ganun, panatag na ako. Hindi pala ako ang may problema sa pagluluto. Salamat sa inyo. Ha, mabilis na tumakas si Ariana. Hindi na napigilan ni Violet at umatake gamit ang lilang kidlat. Isang malakas na pagsabog ang humanig sa lupa. Tanungin mo muna ng maayos bago ka umatake. Sabi ng isa. Oo nga, baka sakaling may natira pa. Sakto namang si Azrian ay nakatayo sa gitna ng butas. Kinukuskus ang tiyan. Wala nang natira. Lahat kinain ko na. Napanganga ang 5 dakilang halimaw na hayop. Ano? Hindi man lang nasugatan. Ang batang ito, naiwasan niya ang aking lilang kidlat. Si Azrian, na may mukhang inosente, ay nagsalita, umiwas. Ang ganitong klaseng atake, kailangan pa bang iwasan? Sa sobrang galit, sumigaw si Violet, manahimik ka. Ang cultivation mo ay espada emperador lang naman. Paano mo matitiis ang atake ko? Si Azrian naman ay nag-inat. Sino ang nagsabing espada emperador lang ako? Sinabi lang ni Guro na huwag akong masyadong magyabang. Kaya gusto niyang itago ko ang aking cultivation. Ako ngayon ay isa ng Diyos ng espada. Pagkasabi pa lang, natulala ang 5 dakilang halimaw na hayop sandali. Tapos ay humagalpak ng tawa. Ito na ang pinaka-nakakatawang biro na narinig nila sa mahigit 1,000 taon. Si Ariana, na nagtatago, ay bamulong. Kahit ganyan ka, hindi mo sila matatakot. Humingi ka na ng tawad. Napabuntong hininga na lang si Azrian. Tama nga si Jaren. Ang paglutas ng problema gamit lang ang salita ay hindi sapat. Kailangan pa ring umasa sa kamao. Sa sandaling iyon, si Bekho ay tumawa hanggang sa maiyak. Itinuturo si Azrian. Ilang libong taon nang hindi nagkaroon ng Diyos ng espada ang kontinente ng ulan. Isang batang uhugin na tulad mo. Maglalakas loob na sabihing isa kang Diyos ng espada. Ilang taon ka palang nag-cultivate. Akala mo ba mga tanga kami? Bago pa niya namalayan, matagal nang nawala si Azrian. Bigla siyang sumugod mula sa langit. Sumisigaw. Hindi ba kayo mga tanga? Dahil sa tingin nyo ay sapat na kayong malakas. Gagawin nyo na ang gusto nyo. Isa lang naman kayong grupo ng mga hayop na marunong magsalita ng wika ng tao. Sa isang hampas lang, ang phoenix ay bumagsak. Hindi na gumagalaw. Sa harap ng ganitong nakakabighaning lakas. Saka lang naniwala ang 5 dakilang halimaw na hayop na si Azrian ay isang tunay na Diyos ng espada. Si Ariana, na kanina'y nag-aalala pa para sa kanya. Ngayon ay puno na ng paghanga ang mga mata. Ilang libong taon, napakaraming mga espadista, ang naghirap sa buong buhay nila ngunit hindi makarating sa antas ng santo ng espada. Ilang taon pa lang siya. Paano ito posible? Ngunit si Kaiser ay hindi pa rin natatakot. Balak pa ring sumugod. Diyos ng espada lang naman. Ano ngayon? Isa lang namang mas mataas na antas. Gaano kalaki ang pinagkaiba? Kahit na tunay ka pang Diyos ng espada. Kung magsasama-sama kaming 5 dakilang halimaw na hayop, kaya ka naming lapain. Ngunit tila nakalimutan na niya ang isa na nakahandusay sa lupa. Mabait na pinaalalahanan ni Bekho. 4 na lang tayong dakilang halimaw na hayop, ngunit napag-alitan lang siya. Agad namang sumugod si Violet para manguna. Alam niyang ang mga espadista ay malakas sa malapitang laban. Kaya hindi siya lumapit at nagpakawalan ng kamehameha mula sa malayo. Ngunit sa isang hiwa lang ng espada, hinati ni Azrian ang puwersa ng atake. Si Violet ay maswerteng nakaiwas kaya nakaligtas. Kundi ay nahati na siya tulad ng bundok sa likuran. Doon niya napagtanto na medyo malaki nga ang pagkakaiba. Muntik nang mamatay ang kasama. Ngunit ang itim na ahas ay naglakas loob pa ring sumugod. Sa pagharap sa ganitong kalaban, hindi pwedeng umasa sa enerhiyang inilalabas. Pisikal na atake ang pinakamagandang paraan. Matapos ang maraming pagpapabilis, dinagdagan pa ng puwersa ng isang malaking aipo-aipo at napakatibay na baluti. Ang pinakamahalaga ay ang ituon ng lahat. Nang mapanirang puwersa sa isang punto. Magaling siyang mag-analisa. Mukhang malakas ang atake. Ngunit isang suntok lang mula kay Azrian. Ang kinailangan para matapos na ito. Sakto namang umatake si Bekho mula sa likuran. Matagumpay na ginamit ang kanyang matatalas na kuko para atakihin ang ulo ni Azrian. Nang makita ito ni Kaiser, kitang-kita ang tuwa sa kanyang mukha. Magaling na atake. Inatake ang kahinaan. Tiyak na basag pati utak niyan. Basag nga talaga. Pero ang mga kuko ni Bekho. Nang makita ang malaking pusa, tuwang-tuwa si Azrian. Oh, ikaw ba si Mew Mew? Naintindihan ang sitwasyon. Agad na naging isang maamong kuting si Bekho. Hinahayaan si Azrian na haplasan siya. Nasaksihan ang kaiyahiyang eksenang ito.
Hindi napigilan ni Kaiser na ipakita ang kanyang tunay na anyo. Sila ang 5 dakilang halimaw na hayop na kayang wasakin ang mundo. Ngunit pinaglalaroan lang sila ng isang bata. Hindi na nakatiis si Kaiser. Nagpakita siya at nagbago ang kalangitan at lupa. Umugang ang malakas na hangin. Kumidlat ng sunod-sunod. Ang mga lilang kidlat na may mapanirang lakas ay unti-unting nagtipon at naging isang bowl ang kidlat. Sa bibig ni Kaiser, nasaksihan ang kahanga-hangang tanawing ito. Si Azrian ay kakaibang kalmado. Hindi nga maipagkakaila na mula sa lahi ng dragon. Kayang kontrolin pati ang kulog ng langit. Pero hindi ba nakakanghilo yang may kagat-kagat kang itlog na dekuryente? Hindi na natiis ang mga mapang insultong salita. Agad na pinakawalan ni Kaiser ang bowl ang kidlat na may 10.000 volts. Sa ilalim ng ganitong lakas, kahit ang isang santo ng espada ay tiyak na maglalaho na parang abo. Para mailigtas ang sarili, desperadong tumakas si Baekho. Ngunit nahawakan ni Azrian ang kanyang buntot. Pagkatapos ay itinutok ni Azrian ang kanyang espada sa langit. Isang heavenly sword lang. Ang bowl ang kidlat ay nawasak. Si Kaiser ay nagkaroon din ng butas sa katawan. Pansamantala kitang paliligtasin. Nakain ko na rin naman ang 2 binhi mo. At sa isang iglap, ang 5 dakilang halimaw na hayop na humanig. Sa buong kontinente ay madaling natalo. Mahirap paniwalaan ang pangyayaring ito kung ikukwento. Matapos mabugbog ang 5 dakilang halimaw na hayop ay nagpapagaling habang nagmamakaawa. Kami pong maliliit na halimaw ay walang mata at hindi nakilala si Mount Tai. Nagkasala po kami kay Ginoong Diyos ng Espada. Sana po ay hindi nyo kami patulan. Si Azrian naman ay nakaupo at nakasandal kay Baekho. Mukhang relax. Tandaan nyo ito. Sa susunod, tao man kayo o hayop, maging mapagkumbaba kayo. Mailigtas lang ang kanilang mga buhay. Kahit anong kondisyon ay papayag sila. Opo, tama po kayo. Taos-puso po kaming humihingi ng tawad sa 2 inosenteng namatay. Ngunit hindi sila basta-basta pinalampas ni Azrian. Idinikit niya ang kanyang mukha sa balahibo ni Baekho at nagsalita ng may pahiwatig. Ngayong nangyari na ito, kailangan nating magkaroon ng kaunting dignidad. Hindi ba? Sa ilang salitang, walang kwenta lang. Paano naman iyon? Naintindihan ang ibig sabihin. Agad na inialay ni Kaiser si Baekho bilang tupa na panghandog. Kaya mula ngayon, ang sikat na Netherworld White Tiger ay naging alagang hayop na si Mew Mew ni Azrian. Talagang hindi mahuhulaan ang mga pangyayari. Nang makitang humahagulhol si Baekho at ayaw bumulong si Kaiser, manahimik ka, makinig ka sa akin. May paraan pa tayo para patayin ang batang iyan. Kailangan mong magtiis. Muna, dalhin mo siya sa ipinagbabawal na kagubatan. Kahit gaano pa kalakas ang batang iyan, hindi siya makakalabas ng buhay sa kagubatang iyon. Makakaganti na rin tayo. Lahat ay nakasalalay sa iyo. Kasamang Tilin, ay kasamang Baekho. Nang marinig ang plano, nagningning ang mga mata ni Baekho. Masunuring naging sakayan ni Azrian. Matapos ayusin ang lahat, nagpa siya si Azrian na ipagpatuloy ang paghahanap sa kanyang guro. Bigla niyang naalala si Ariana. Oo nga pala, ano ulit pangalan mo? Gusto mong sumama sa amin? Dahil napagkamalan ang pangalan, nagalit si Ariana. Ako si Ariana. Kung inaanyayahan mo ako, sasama ako sa iyo. Ngunit hindi pa niya natatapos ang sasabihin. Nakaalis na si Azrian. Napilitan na lang si Ariana na sumunod. Habang tinitingnan ng papalayong anino ni Azrian, nagtanong si Violet sa kanilang pinuno. Pinuno, makakaganti ba talaga tayo sa batang iyon sa ipinagbabawal na kagubatan? Isa pa rin siyang Diyos ng Espada. Si Kaiser ay puno ng kumpiyansa. Huwag kang mag-alala, walang binatbat ang Diyos ng Espada. Sa loob ng ipinagbabawal na kagubatang iyon, ang Diyos natin ang naroroon. Hanggang sa hating gabi, sinunod ni Baekho ang plano. Dinala sina Azrian at Ariana sa ipinagbabawal na kagubatan. Sa kadiliman ng gabi, ang 2 tao at isang tigre ay magkakalapit, na naglalakad, nanginginig ang buong katawan. Hoy, hindi mo ba naririnig ang mga nakakatakot na tunog na iyon? Puro iyakan ng mga kaluluwa dito. Oo, tama. Kung masyadong malakas ang usapan, magdudulot ito ng kapahamakan. Si Azrian ay hindi man lang natakot. Itinuro ang sanga ng puno sa itaas. Ano ba kayo? Saan galing ang kaluluwa? Huni lang ng ibon iyon. Unang beses kong makakita ng ganito kagandang ibon. Hindi na natatakot si Ariana. Ngunit kakaiba na kahit si Baekho ay hindi pa nakakita ng ganitong ibon dati. Sakto namang lumingon ang ibon. Lumitaw ang kalahati ng nabubulok nitong mukha. Mukhang napakatakot. Hindi alam kung saan galing. Napakaraming ibong katulad nito ang sumugod pababa. Nang makita ito, hindi natakot si Azrian.
kundi pinuri pa niya ang mga ibon na ang cute daw. Talagang wala nang masabi sa binatang ito. Si Ariana ay natakot hanggang sa mapaupo sa lupa. Tinakpan ng tenga at sumigaw. Saan banda sila cute? Sana nakinig na lang ako sa iyo kanina at sa tamang daan dumaan. Si Baekho, kahit takot, ay kailangan pa ring magdahilan. Ako, gusto ko lang naman kayong dalhin sa shortcut. Sa puso niya, nagdarasal siya na ang Diyos ng mga halimaw ay ang dalawang ito lang ang patayin. At huwag siyang idamay. Nang makitang nagpapanik si Ariana, inosenteng nagtanong si Azrian, ayaw mo ba sa gubat? Lumuhad si Ariana sa lupa. Nagmamadaling sumagot, ngayon, ano pang silbi kung gusto o ayaw? Hindi na tayo makakaalis dito. Nang marinig iyon, hinugot ni Azrian ang espada at humiwa paarap. Hindi mo sinabi agad, ayaw ko rin ito. Kung ganito, wala nang problema. Hindi nyo na kailangang matakot. Tinitingnan ng makinang na marka ng espada sa kalangitan ng gabi. At ang wasak na tanawin sa harapan. Si Baekho at Ariana ay napanganga sa pagkamangha. Hindi makapagsalita. Ang ipinagbabawal na kagubatan na umiral ng mahigit 10,000 taon. Ganun na lang nasira ng isang hiwa ng espada. Hindi napigilan ni Baekho na mapaiyak. Hindi pa doon natapos. Balak pa ni Azrian na gumawa ng isa pang daan sa kabilang direksyon. Para makita ng malinaw. Mabuti na lang at napigilan siya ni Baekho. Kundi ay wala nang matitira sa ipinagbabawal na kagubatan. Sakto namang umihip ang hangin. Isang madilim na enerhiya ang nagtipon sa kalangitan. Sa isang tingin pa lang, alam nang may masamang paparating. Tanging si Baekho lang ang sabik na naghihintay. Nandyan na siya, nandyan na siya. Sa wakas, darating na ang Diyos ng mga halimaw. Sa kalangitan, mula sa bowl ang madilim ay biglang lumitaw ang isang dambuhalang anyo. Napakalaking takot. Sinong bata ang nang-ahas sa Myra sa ipinagbabawal na kagubatan? Agad na nakilala ni Ariana ang pinagmulan nito. Ito ang Diyos ng mga halimaw mula sa sinaunang panahon. Na naninirahan sa ipinagbabawal na kagubatan ayon sa alamat. Isang lugar na kahit ang hari ng mga halimaw ay hindi nangangahas pumasok. Ang tanga natin at sumugod tayo rito. Habang walang nakapansin, dahan-daang umatras si Baekho para manood ng palabas. Samantala, lumikha ang Diyos ng mga halimaw ng isang malaking espada at iwinasiwas pababa. Sino mang manggulo sa aking cultivation? Patayin. Pagkaway pa lang ng espada. Isang malakas na pagsabog ang naglipad sa lahat ng bagay sa paligid. Si Baekho, dahil maagang tumakas, ay maswerteng nailigtas ang kanyang maliit na buhay. Sakto namang naramdaman ng Diyos ng mga halimaw na may mali. Lumalabas na ang espada ay madaling naharang ni Azrian. Ang laki ng ulo mo pero parang mahina ang lakas mo. Hindi ka pa ba kumain ng hapunan? Dahil ininsulto ng isang tao. Nagngit-ngit sa galit ang Diyos ng mga halimaw at sunod-sunod na iwinasiwas ang espada. Ngunit lahat ng atake ay hindi makalapit kay Azrian. Samantala, si Azrian ay nakapikit habang nagbibilang. Bibigyan kita ng 10 segundo para ilabas mo ang lahat ng lakas mo. Ngunit pagbibilang pa lang niya hanggang 5. Nagbago na ang isip niya. Sapat na. Sayang lang sa oras. Hindi ka naman malakas. Mamatay ka na. Sa isang atake lang, ang dambuhalang anyo ng Diyos ng mga halimaw ay naduraj. Walang natira. Sa kabilang dako, ang natitirang 4 na dakilang halimaw na hayop ay hirap na naglalakad. Kahit na ang plano na gamitin ng Diyos ng mga halimaw ay makatwiran. Medyo nag-aalala rin sila na baka madamay. Sakto namang, biglang naramdaman ng lahat ang isang nakakayanig na lakas. Mula sa malayo, isang gintong haligi ng liwanag ang tumagos sa kalangitan. Nagbigay liwanag sa buong gabi. Nang makita ang tanawing ito, tuwang-tuwa si Kaiser. Sa banda ng ipinagbabawal na kagubatan iyon, gumagalaw na si Ginoong Diyos ng mga halimaw. Hahaha, hindi nga maipagkakaila na Diyos natin siya. Tingnan niyo kung gaano kalakas ang atakeng iyon. Biglang nagsalita si Violet. Masaya ka lang, pero sasabihin ko sa iyo. Ang liwanag na iyon ay parang teknik ng batang iyon. Doon lang napagtanto ni Kaiser. Napanganga sa pagkamangha. Ang plano na inaakala niyang perpekto ay tuluyan ng nabigo. Pagbalik sa panig ni Azrian, medyo dismayado siya, dahil hindi niya inaasahan na hindi kakayanin ng kalaban ang isang atake. Nagulat din si Ariana, dahil ang sinaunang Diyos ng mga halimaw, ay naging abo na lang sa harap niya. Biglang napansin ni Azrian si Baekho, na dahan-daang tumatakas. Mew mew, saan ka pupunta? Dahil nahuli, agad na sumiksik si Baekho sa kandangga ni Azrian at naglalambing. Wala. Hindi ako pupunta kahit saan. Ngunit sa puso niya, umiiyak na siya ng isang ilog. Nakakainis. Akala ko pa naman kahit walang kapantay ang lakas ng batang ito. Parang hindi masyadong maganda ang takbo ng isip niya.
Wala na ba talagang pagkakataon para makatakas? Sakto namang muling umalingaw-ngaw ang boses ng Diyos ng mga halimaw. Batang, bobo, nang ahas kang sirain ang aking clone. Nakakainis ka talaga. Oras na para turuan kayo ng leksyon. Pagkasabi pa lang, ang lupa ay biglang naging isang napakalalim na butas. Nilamon silang tatlo, matapos ang matagal na pagkahulog. Ang tatlo ay parang nailipat sa ibang dimensyon. Dahil marunong ng mahika, maayos na nakalapag si Ariana nang hindi nasusugatan. Agad siyang tumakbo para kumustahin si Azrian sa kanyang cultivation bilang Diyos ng Espada. Ang pagkahulog na ito ay hindi man lang makakagasgas sa kanya. Medyo matagal lang ang pagkahulog. Tinitingnan ng magulong tanawin sa harapan. Medyo nalito si Azrian. Ano to? Matapos hintayang magising si Bekho. Naglakad-lakad silang tatlo para maghanap ng impormasyon tungkol sa lugar. Base sa paunang obserbasyon, sinabi ni Azrian na ito ay isang sinaunang larangan ng digmaan. Sinabi rin ni Ariana ang kanyang hinala. Ako, nabasa ko sa mga sinaunang libro. Mahigit 10.000 taon na ang nakalipas. Nagkaroon ng malaking digmaan sa pagitan ng mga halimaw. Ito siguro ang natirang labi ng digmaang iyon. Nang marinig iyon, nagmaktol si Azrian. Bigla na lang akong dinala rito. Hindi ko alam kung bakit. Ang tanging layunin ko lang naman ay mahanap siguro sa lalong madaling panahon. Ngayon, hindi ko nga alam kung nasaan ako. Paano ko siya mahahanap? Matapos ang ilang sandali, iminungkahi ni Ariana na kailangan nilang humanap ng paraan para makalabas. Dahil mas nakakatakot pa ang lugar na ito kaysa sa kagubatan kanina. Hinugot ni Azrian ang espada at itinutok sa langit. Nawala na ang daan na pinagbagsakan natin. Kung gusto nating lumabas, kailangan nating gumawa ng sarili nating butas. Ngunit ang atake na Samira sa clone ng Diyos ng mga halimaw ay wala man lang epekto. Mukhang may isang uri ng harang na bumabalot sa lugar. Nang makitang walang epekto ang atake ng Diyos ng Espada, halata ang pag-aalala sa mukha ni Ariana. Samantala, si Bekho ay palingalinga pa rin. Hinahanap ang Diyos ng mga halimaw. Pagkatapos ay nagpasya si Azrian na gumamit ng mas malakas na atake. Gagamitin ko ang lahat ng lakas ko. Subukan niyong lumayo ng kaunti. Mag-ingat kayo at baka masugatan. Sakto namang sumigaw si Ariana. Itinuturo ang harapan. Sa likod mo. Lumingon si Azrian at nakita ang isang dambuhalang kalansay na nakaamba sa kanya. Wow! Kalansay na naging halimaw. Nang makita iyon, sumigaw si Ariana sa takot. Anong naging halimaw? Bakit may ganyang kakaibang kalansay? Huwag mong sabihing ang nagtatago rito ay hindi isang mabangis na halimaw kundi ang Diyos na dragon. Ang Diyos na nangunguna sa lahat na nawala 10.000 taon na ang nakalipas. Nang makita ang Diyos na dragon, hindi napigilan ni Bekho na mapaiyak. Huhuho, Ginoong Diyos na dragon, iligtas niyo po ako. Sa sandaling iyon, walang sabi-sabing sumugod ang Diyos na dragon para atakihin si Azrian. Sa gitna ng panganib, si Bekho ay kumilos para protektahan si Ariana. Mukhang hindi naman pala siya masama. Matapos ang isang atake ng dragon, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Matapos hamupa ang usok at alikabok, unti-unting lumitaw ang anyo ng Diyos na dragon. Nang makita iyon, tuwang-tuwang sumigaw si Bekho. Nanalo tayo. Sa wakas, nanalo rin tayo. Ha. Mabuhay si Ginoong Diyos na dragon. Mabuhay. Sakto namang. Nagsalita si Azrian mula sa ibabaw ng ulo ng Diyos na dragon. Bakit ang saya mo? Mew. Ang tanawing ito sa harapan ay nagpatulala kay Bekho. Bumagsak siya agad sa lupa. Hindi niya inaasahan na ang Diyos na dragon na lagi niyang hinihintay ay ganun na lang kadaling matatalo. Nang makita iyon, tumalon si Azrian sa lupa para kumustahin. Anong nangyari sa kanya? Nasugatan ba siya? Ipinaliwanag ni Ariana. Haha. Siguro dahil sa pagguho ng kanyang paniniwala. Kaya gumuho rin ang kanyang espiritu. Sakto namang. Muling umalingaw-ngaw sa kawalan ang pamilyar na boses. Ganun pala. Bata pa lang ay may ganito ng kataas na cultivation. Kaya pala ng ahas pumasok sa ipinagbabawal na kagubatan. At gumawa ng gulo. Pati ang mahal kong kalansay na dragon ay naduraj. Talagang karapat-dapat kang makita ko ng personal. Si Bekho, na kanina'y nakahandusay pa sa lupa, ay biglang bumangon. Nagniningning ang mga mata. Ngayon, tunay na Ginoong Diyos na dragon na ba ito? Ang pasang ito ay talagang magaling umarte. Sa harap ng mahiwagang dalubhasang ito, si Azrian ay kalmado pa rin. Sino po sila? Mula sa kawalan, dahan-daang lumitaw ang Diyos na dragon. Pansamantala, tawagin mo na lang akong Diyos na dragon. Agad na yumuko si Azrian ng magalang. Pagbati, nakatatandang Diyos na dragon.
Napadaan lang po kami. Wala po kaming intensyong guluhin ang inyong pag-cultivate. Paumanhin po, maaari po ba? Ninyong palabasin kami. Kailangan ko pa pong hanapin ang aking guro. Naramdaman ni Ariana na parang sobra na ang tanong na ito. Kung nag-abala na siyang dalhin sila rito, wala namang dahilan. Para basta na lang silang palabasin. Hinihimas ng Diyos na dragon ang kanyang balbas at nagsalita. Hihi, gusto niyong umalis. Hindi naman sa hindi pwede. Pero matagal na akong naiinip dito. Sa wakas, may dumating din na pwedeng makipaglaban. Hindi ba't dapat makipaglaro ka muna sa akin bago umalis? Nang marinig iyon, inosenteng nagtanong si Azrian. Ibig sabihin, hindi rin po kayo makalabas. Nakatatanda, matagal na kayong naghihintay rito kaya nalulungkot kayo. Biglang naging awkward ang paligid. Lahat ay nagtinginan ng walang imik. Para takpan ang kahihiyan, agad na nagyaya ng laban ng Diyos na dragon. Hahaha, kung gumagamit ka ng espada, gagamit din ako ng espada para labanan ka. Ang espadang ito ay tinatawag na Azure Steel. Ito ang paborito kong espada na kaya kong talunin gamit lang ang isang kamay. Nang makita iyon, medyo nalito si Ariana. Yun na yun. Bakit ganun ang reaksyon niya? Si Baekho naman ay pilit pa ring ipinagtatanggol ang kanyang idolo. Manahimik ka. Paano naman gagawa ng gulo si Ginoong Diyos na Dragon dahil lang sa kalungkutan? Si Azrian ay hindi na nag-isip pa ng marami. Kung gusto niyang lumaban, pagbibigyan niya. Kailangan ko bang ipakilala ang espada ko? Ang espadang ito ay si Little Black. Napulot ko lang sa paanan ng bundok. Pagkatapos magpakilala, agad na umatake ang Diyos na Dragon. Kinontrol niya ang Azure Steel para lumipad patungo kay Azrian. Taglay ang nakakatakot na enerhiya ng espada. Sa harap ng ataking ito, iwinasiwas lang ni Azrian ang kanyang espada at dinurog ang Azure Steel. Nawasak ang paboritong espada, ngunit hindi nagalit ang Diyos na Dragon. Bagkus ay pinuri pa. Magaling. Nagsimula na ring magseryoso si Azrian. Kung gusto nyo pong maglaro ng kaunti, pagbibigyan ko po kayo. Pero pagkatapos po ninyong masiyahan, sana po ay sabihin nyo sa amin ang daan palabas. Tumawa ng malakas ang Diyos na Dragon. Hahaha. Interesante. Napaka-interesante. Kung ganun, maglaro tayo. Mukhang ang attribute ng espada mo ay sakto. Para kontrahin ang water attribute ng Azure Steel. Kung gayon, ilalabas ko ang 4 na banal na espada, yelo, lupa, apoy. Pagkasabi pa lang, ang 4 na banal na espada ay galit na sumugod kay Azrian. Nang makita iyon, nanlaki ang mga mata ni Ariana sa pagkamangha. Sabi sa alamat, ang Diyos na Dragon ay kalaban ng mga santo ng espada. Napakaraming santo ng espada ang nadurog sa kamay niya. Ngunit ngayon, pinagsama-sama niya ang 5 attribute ng santo ng espada. Kung makakaharap niya ang attribute na kokontra sa kanya, tiyak na dehado siya. Kahit gaano pa siya kalakas, madudurog din ang espada niya. Ngunit isa-isang, dinurog ni Azrian ang 4 na banal na espada nang walang kahirap-hirap. Attribute countering. Walang ganun. Ang nakangiting mukha ng Diyos na Dragon. Ngayon ay napalitan na ng pagkatakot. Ang 4 kong banal na espada. Wala man lang nagawa para manalo. Huwag mong sabihing ang itim na espadang iyan ay may dark attribute. Nabihira sa mundo. Si Azrian naman ay mula depensa ay umatake na. Hindi ko alam. Pero si Little Black ay isang magaling na espada. Biglang nagpakita ng tuwa ang Diyos na Dragon. Talagang napakagaling mo. Nagbigay ka sa akin ng napakaraming sorpresa. Ang espadang kinokolekta ko ay kulang na lang ng isang dark attribute. Ngayon, makukumpleto ko na rin. Kahit na walang kapantay ang dark attribute. Ganun talaga ang batas ng kalikasan. Isa kang matigas ang ulo. Ako naman, mayroon pa akong light attribute na espada. Sakto para kontrahin ang espada mo. Tuloy natin. Nang makitang hawak ng Diyos na Dragon ang light attribute na espada, labis na nagtaka si Ariana. Ang tanging gamit ng light attribute na espada ay para kontrahin ang dark attribute. Hindi ito makakahiwa ng kahit ano. Bakit niya kinokolekta ang ganito kawalang kwentang espada? Gayunpaman, hindi nagatubiling sumugod si Azrian. Nagbanggaan ang 2 espada. Isang nakakasilaw na liwanag ang biglang kumalat. Ngunit hindi tulad ng inaasahan. Ang light attribute na espada ay nagkaroon ng bingo. Nang makita iyon, humagulhol ang Diyos na Dragon sa sakit. Ang mahal kong light attribute na espada. Hindi pa doon natapos. Patuloy na sumugod si Azrian para umatake. Mukhang hindi pa sapat ang pagiging mahal niya. Ano? Hindi magamit ang attribute countering. Napilitang umatras ang Diyos na Dragon at paulit-ulit na humingi ng tawad. Sa pagkakataong ito, pinili ni Baekho ang tamang panig. Walang tigil na sumisigaw ng suporta para kay Azrian.
Ang isang ito ay talagang marunong makisama. Pagbalik sa laban, ang light attribute na espada ng Diyos na Dragon ay dinurog na ni Azrian. Wala nang natira. Hindi pa doon natapos. Patuloy niyang binugbog ang Diyos na Dragon. Parang awa nyo na, sabihin nyo na sa amin ang daan palabas. Mukhang walang epekto talaga ang attribute counter ang kay Little Black. Talagang nakakatakot, nang makitang nanalo ang kanyang amo. Naiyak si Bekho sa tuwa. Paumanhin po, Ginoong Diyos na Dragon. Patawarin niyo po ako. Talagang wala po akong kakayahan. Kahit ano paman, kailangan kong suportahan ang aking amo. Pinunasan ang luha, kinilala ang malakas bilang ama. Mula sa sandaling iyon, ang marangyang si Bekho ay tinanggap na maging alagang si Mew Mew. Pagbalik sa panig ng Diyos na Dragon na tumilapon sa malayo, nanginginig ang kanyang boses. Talagang ginalit mo ako. Ikaw na batang pasaway. Nalaglag lahat ng pustiso ko. Oh, nang makitang tumayo ang kalaban. Balak pa sanang umatake ni Azrian. Lalaban pa ba tayo? Ang tigas talaga ng buto nyo. Kasing tigas ng guro ko. Narinig iyon ng Diyos na Dragon at nagngit-ngit sa galit. Itinuro ang langit. Kung gusto mo talagang mamatay, pagbibigyan kita. Seluhin mo ang aking spell. Kahit napilit siyang pinipigilan ni Ariana at Mew Mew. Hindi talaga siya nakikinig. Magising ka. Combination attack. Roaring Beast Art. Lahat ay naghihintay ng isang nakakayanig na ultimate move. Ngunit ano ba naman to? Biglang tumalikod ang Diyos na Dragon at tumakbo ng mabilis. Lalaban sa akin. Sa buong buhay ko, mas marami pa akong nakain na asin kaysa sa nakain mong kanin. Hintayin mong makabawi ako ng lakas. Saka tayo ulit lalaban. Hindi malaman kung ito ba talaga ang sinaunang Diyos na Dragon. Talagang wala nang masabi. Ngunit para kay Azrian, napaka-interesante ng nakatatandang ito. Dahil hindi nalaman ang lokasyon ng labasan. Balak ni Azrian na gamitin ulit ang lakas para sirain ang harang. Sakto namang sumigaw si Mew Mew. Amo, nahanap ko na ang labasan. Ano ba naman to? Sa tabi ng isang napakalaking bungo, may isang karatula na nakaturo pababa na may nakasulat na, labasan. Hindi pa tuyo ang tinte sa karatula. Mukhang napakapeke, ngunit sa ilalim nga ng bungo ay may isang butas. Kahit medyo mababaw, walang pag-aalinlangan, tumalon agad si Azrian. Kahit ano pang panganib, sa lakas niya, hindi niya kailangang mag-alala. Nang makitang lahat ay nakababa na sa butas. Ang Diyos na Dragon na nagtatago sa tabi, hawak ang pinsel, ay ngumisi ng masama. Bata, ngayon malalaman mo kung gaano kawalang kwenta ang lakas sa harap ng talino. Ang naghihintay sa iyo sa ibaba ay ang silang force na nagkulong sa akin dito sa loob ng 10.000 taon. Sa ilalim ng butas, nakarating ang grupo ni Azrian sa isang malawak na kuweba. Sa gitna ng kuweba ay may isang batong monumento na umiilaw. Napapalibutan ng isang dambuhalang magic circle. Mukhang ito ang pinakasentro ng harang dito. Sa sandaling iyon, mabilis na lumapit si Mew Mew. Alam ko ang ganitong uri ng formation. Kailangan lang ilipat ang internal energy para ma-activate ang array core. Narinig iyon ni Azrian at akmang ililipat ang kanyang internal energy. Ngunit naunahan siya ni Mew Mew. Si Mew Mew ay isa sa 5 dakilang halimaw na hayop. Panoorin niyo lang po ako. Ginoo, kailangan lang ng kaunting internal energy. Ngunit hindi ganun kasimple ang lahat. Kasi simula pa lang ni Mew Mew, agad na nagbago ang liwanag ng array core. Isang napakalakas na puwersang humihigop ang biglang lumitaw. Hindi kinaya ni Mew Mew ang nakakatakot na bilis ng pagsipsip. Sumigaw siya sa sakit. Nang makita iyon, agad na nagbabala si Ariana. Sinisipsip ng magic circle ang internal energy niya. Kung hindi siya agad makakawala, mauubusan siya at mamamatay. Agad na sumugod si Azrian para hilahin ang kamay ni Mew Mew. Ngunit kahit anong lakas ang gamitin niya, hindi niya ito mahayla. Kaya balak niyang basagin ang batong monumento. Mabilis namang tumakbo si Ariana para pigilan siya. Huwag. Kung sisirain mo ang array core, hindi natin alam kung anong nakakatakot na bagay ang mangyayari. Isa pa, baka hindi na tayo makalabas dito. Para makawala siya, mas mabuting ipagpatuloy na lang ang pag-activate sa array core. Ngunit naubos na ang internal energy niya. Kaunti lang ang nailawan sa batong monumentong ito. Hindi katakataka na kahit ang Diyos na Dragon ay nakulong dito. Sa mundong ito, wala talagang sino mang makakapagbigay ng sapat na internal energy para ma-activate ang array core na ito. Pagkarinig, kumpiyansang lumapit si Azrian. Kailangan lang gamitan ng internal energy para pailawin lahat ito. Tama, simpleng bagay lang yan. Narinig ni Ariana ang mga salitang ito at natulala. Malinaw na sinabi niya kanina na walang sino mang may sapat na internal energy para gawin iyon. Ngunit hindi pa siya tapos magproseso. Nasa likuran na niya si Azrian.
Ipinapasa ang kanyang internal energy kay Mew Mew. Ang nakakagulat na dami ng internal energy ay muling nagpasigaw kay Mew Mew. Kanina lang ay naubusan, ngayon ay napuno na ulit. Kasabay nito, lalo pang lumiwanag ang batong monumento. Kung gaano karami ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo lahat. Sigaw ni Azrian, habang patuloy na ipinapasa ang internal energy kay Mew Mew. Unti-unting lumiwanag ng husto ang magic circle. Tapos ay naging kulay ginto. Sa wakas, matagumpay na na-activate ang magic circle. Si Mew Mew, matapos ang hirap na dinanas kanina, ay pagod na at muntik nang mamatay. Ngunit pilit pa rin niyang ipinapakita na okay lang siya. Amo, ako, ayos lang ako. Ayan, ang bilis kasing sumingit. Sa susunod, matuto ka na. Sa sandaling iyon, sa itaas ng kuweba, isang sinag ng liwanag ang sumaira sa lupa at tumagos sa langit. Ang Diyos na dragon na nakatayo sa malayo ay hindi mapigilan ng pag-agos ng luha. 10.000 taon na. Sa wakas, makakalabas na ba ako? Pagbalik sa array core ng batong monumento, nagpakita ito ng isang imahe. Isang lalaki na may hawak na malaking espada ang ngumingisi. Hahaha, matandang dragon. Sa wakas, sapat na ang cultivation mo para ma-activate ang formation na inihanda ko para sa iyo. Nasa sinaunang larangan ng digmaan ka na sa loob ng 325.000 taon. Ano? Ngunit ang panahon lang ang makakapagpabawas ng init ng ulo mo. Huwag ka nang magdulot pa ng trahedya ng pagkalipol ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Ha, mukhang ang taong ito ang may-ari ng formation. Ang nagkulong sa Diyos na dragon dito. Puno ng paghanga ang mga mata ni Ariana. Hindi niya alam kung anong klaseng Diyos ang lalaking ito na kayang ikulong ang Diyos na dragon. Nagpatuloy pa ang imahe. Sa madaling salita, ngayon kailangan mo lang isiga ang password para ma-activate ang formation at makabalik ka na sa lupa. Ang password ay BOYNHICU5. Ang pangalang ito ay talagang nakakainis. Ngunit mukhang ito lang ang paraan para makalabas. Kahit labag sa loob, nagpa siya si Azrian na sundin ito. Sakto namang, lumitaw ang Diyos na dragon mula sa likuran. Luhaan ang mga mata. Sandali, mga bata, huwag kayong matakot. Hindi ako naparito para makipag-away. Gusto ko lang magtanong. Pwede bang isabay nyo na rin ako paakyat? Kung tutulungan nyo lang ako, tiyak na gagantimpalaan ko kayo. Unang beses makita ang ganitong anyo ng Diyos na dragon. Natulala sandali ang grupo. Ngunit pagkatapos ay nagkaintindihan sila at nagtinginan ng may masamang ngiti. Dinala ni Azrian ang Diyos na dragon sa loob ng magic circle. Gantimpala, hindi na kailangan. Sabi ni Guro, walang pagkakaibigan kung walang labanan. Ngayon, maituturing na rin tayong magkaibigan. Kung papayag ka, syempre pwede kang sumama. Pero para masubukan ang iyong katapatan, kailangan mong magpakita ng kaunting kabaitan. Naiyak ang Diyos na dragon sa tuwa. Kaibigan, ikaw ay tunay na isang mabuting tao. Ano man ang kailangan mong gawin ko, sabihin mo lang. Tumalon sa malalim na hukay o dagat ng apoy. Hindi ako mag-aatubili. Agad namang sinabi ni Azrian ang kanyang hiling. Hindi kailangan ng malalim na hukay o dagat ng apoy. Kailangan mo lang isiga ng malakas ang mga salitang ito. Isinulat ni Ariana at Mew Mew ang mga salitang kailangan para makaalis doon. Sa papel, BOYNHICU5. Pagkakita pa lang sa mga salitang ito, agad na napanganga ang Diyos na dragon sa pagkamangha. Nanginginig ang buong katawan. Lumapit si Azrian para kumbinsihin siya. Napakadali lang, hindi ba? Sabihin mo lang iyan at makikita mo na ang araw. Puno ng galit ang mukha ng Diyos na dragon. Sumigaw siya, manahimik ka. Ano bang alam mo? Nang makita iyon ni Azrian, hindi na siya naging malumanay. Idinikit niya ang espada sa leeg nito. Oh, kaya kahit ganito kaliit na bagay, hindi mo gagawin. Kung ganun, hindi ka namin pipilitin. Manatili ka na lang dito. Isa pa, huwag ka nang magreklamo sa akin. Agad na naging maamo na parang tuta ang Diyos na dragon. Marahang nagpaliwanag. Paumanhin. Nagkamali lang ako ng asal. Ang ONHI na iyan ay dating isang napakalakas na tao. Isang alchemist god. Noon, naglaban kami ng 9 na araw at 9 na gabi sa sinaunang larangan ng digmaang ito. Sa huli, natalo ako at ikinulong niya ako rito. Ang kalungkutan, katahimikan, at lamig na dinanas ko sa loob ng napakaraming taon. Hindi niyo may isip, huhuho. Nang makita iyon, lumapit si Azrian. Tinapak ang balikat niya at inalo. Kawawa ka naman. Pero kailangan mong magpakatatag. Isiga mo lang ang mga salitang iyon at matatapos na ang lahat. Huwag ka nang umiyak. Matagal na iyong nangyari. Siyempre, dapat piliin ang magpatawad.
Kung saan ka nadapa, doon ka bumangon. Hindi ba? Matapos ang ilang sandaling pangungumbinsi, sa wakas ay sumuko na rin ang Diyos na dragon. Ang makisig at walang kapantay na Diyos na dragon. Noon ay patay na. Ngayon, gusto ko lang makaalis sa impyernong lugar na ito. Gusto kong lumipad ng malaya sa kalangitan. Gusto kong lumangoy ng malaya sa tubig. Gusto kong maramdaman ang malamig na simoy ng hangin. Gusto ko ring kumain ng sariwa at masustansyang karne ng tupa. Matapos magdesisyon, sumigaw ng malakas ang Diyos na dragon. Boynhicu the fee. Pagkasabi pa lang, agad siyang sumiksik sa kandangga ni Azrian at humagulhol. Agad namang na-activate ang array core at nabuksan ang harang. Ang Diyos na dragon ay tumingin sa liwanag sa harapan. Nararamdaman ang lasa ng kalayaan. Matapos mailipat palabas, ang Diyos na dragon ay natulala. Pinagmamasdan ng kalikasan na 10.000 taon na niyang hindi nakikita. Sa wakas, nakalabas na rin. Sa sandaling iyon, lumapit si Azrian kasama sina Ariana at Mew Mew. Hoy, isa lang namang teleportation array iyan. Hinimiti ka na. Ang hina mo naman. Bago umalis, kumuha ang Diyos na dragon ng isang pulse Ares. At ibinigay kay Azrian bilang regalo. Salamat, binata. Ang kabutihan mong ito ay hindi ko malilimutan habang buhay. Regalo ko sa iyo ito. Bilang pasasalamat, ito ay isang storage bracelet na nahanap ko sa sinaunang larangan ng digmaan. Sa iyo na ito, sinabi ni Azrian na baka hindi niya ito kailangan. Ngunit masaya pa rin niyang tinanggap ang regalo. Pagkatapos ay nagpaalam siya sa Diyos na dragon, kasama sina Ariana at Mew Mew para hanapin ang kanyang guro. Pinanood ng Diyos na dragon ang papalayong anino ng binata. Puno ng emosyon ang puso. Bata, palang ay isa ng henyong Diyos ng espada. Ang mundo sa hinaharap ay malamang naiikot ayon sa kanya. Talagang inaasahan ko iyan. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay nagising na si Ariana. Ikinwento sa kanya ni Azrian ang tungkol sa Diyos na dragon, na gustong manatili muna sa bundok para masanay. Pagkatapos ay inalok niya ito ng mansanas. Sakto namang, naramdaman ni Ariana ang isang pamilyar na mahika. Mga bandido, pigilan niyo ang inyong hininga. Ginamit niya ang mahika para hipan ang usok sa harapan. Habang sumisigaw ng babala, ang grupo namin ay ganitong uri ng mahika. Ang nagpatulog sa kanila. Huwag niyong langhapin. Sabay tayong sumugod palabas. Ngunit si Azrian at Mew Mew ay matagal ng tulog. Isa kang Diyos ng espada. Di ba? Bakit ka natulog sa ganito kaliit na mahika? Tawag ng tawag ngunit walang sumasagot. Labis na kinakabahan si Ariana. Hindi maganda. Paparating na sila. Hindi sila kakaunti. Maliit lang ang tsansa kung mailabas silang dalawa. Bahala na. Magkunwari na lang akong tulog muna. Hindi naman sila agad kikilos. Pagkaiisip nito, humiga siya sa likod ni Mew Mew. Nagkunwaring, tinamaan ng mahika at nahimete. Makalipas ang ilang sandali, dumating na ang mga bandido. Sa wakas, nahanap din ang babaeng itinuro ng taong iyon. Bakit may kasamang tigre at itong lalaking nakaitim? Siguro mga alalay na nakatakas. Pabayaan na sila, hulihin muna natin siya. Ngunit pagkatapos ay nagpa siya silang dalhin na lang lahat para makasiguro na hindi sila makakatanggap ng pera. Narinig ni Ariana ang usapan ng mga bandido. Puno ng pagtataka ang kanyang puso. Yung taong iyon, nagbigay ng pera sa kanila, hindi sila mga bandido. Bakit? Parang may nagbayad sa kanila. Nang gabing iyon, ikinulong silang lahat. Ang mga bandido ay pawang nakamaskara. Mahirap makilala. Nang umalis ang mga bantay para kumain, agad na ginaising ni Ariana si Azrian. Ngunit kahit anong tawag niya, hindi ito magising. Mukhang mahimbing ang tulog niya. Sa sandaling iyon, may naisip si Ariana. Bumulong siya sa tenga nito. Nahanap na ang guro mo. Pagkasabi pa lang, agad na bumangon si Azrian at sumigaw. Nasaan si guro? Mabuti na lang at tinakpan ni Ariana ang bibig niya. Kaya hindi sila narinig ng bantay. Matapos ikwento ni Ariana, tulalang tulala si Azrian. Ha, nahuli tayo ng mga bandido. Nasaan na ang itim kong espada? Wala na si Mew Mew. Ipinaliwanag ni Ariana na kinuha na ang itim na espada. At si Mew Mew naman ay ikinulong sa ibang lugar. Pagkarinig pa lang, nagalit si Azrian hanggang sa gumamit siya ng internal energy para lumikha ng isang napakalaking espada. Balak sirain ang lahat ng hahadlang sa kanya. Ngunit pinigilan siya ni Ariana. Sandali, huwag ka munang lumabas. Narinig ko sa mga bandido na ang nangyari sa grupo namin ay posibleng may nagutos. Malapit nang lumitaw ang taong iyon. Huwag muna tayong gumawa ng ingay. Narinig iyon ni Azrian. Nagtaka siya. Grupo, hindi ba't ikaw lang mag-isa? Sanay na si Ariana sa pagiging inosente nito. Bumantong hininga siya at nagpaliwanag.
Sa wakas, nagtanong ka na rin tungkol sa pinagmulan ko. Kami ay isang grupo ng mga ngalakal mula sa Meteor Merchant Guild. Ang nangunguna sa kontinente, habang nagdadala ng mga kalakal. Dumaan kami sa kabundukan ng mga halimaw at inatake ng mga bandido. Ginamit nila ang usok na pampatulog para mawalan ng lakas ang aming mga bantay. Ako lang ang maswerteng nakatakas. Ang tiyuhin kong si Brewster. At ilang dosenang bantay ay hindi alam kung buhay pa o patay. Ang ruta ng aming grupo ay sikreto. Imposibleng malaman ng mga bandido. Tiyak na may naglabas ng impormasyon. Kailangan kong mahuli ang taong iyon. Kailangan kong ipaghiganti ang aking tiyuhin at mga bantay. Kaya, pwede mo ba akong tulungan? Sakto namang sumenya si Azrian sa kanya. Na manahimik dahil may paparating. Itinuro ng bantay si Ariana at nagsalita. Pangalawang pinuno, tingnan niyo po, hindi po tayo nagkamali ng huli ngayon. Di ba? Ang pangalawang pinunong ito ay nakamaskara rin. Napaka-misteryoso. Matapos suriin, nagutos siya sa bantay. Hindi nga, siya nga iyon. Dalhin mo siya rito. Ibigay mo sa ginoong iyon. Matapos dalhin ang tao, nagtaka ang bantay kung ano ang gagawin kay Azrian. Ang pangalawang pinuno ay walang pakialam. Sinabi sa bantay, nagawin na lang ang gusto nito. Narinig iyon ng bantay at tuwang-tuwa. Walang tigil sa pagsasayaw. Mukhang kakaiba ang gusto ng isang ito. Habang naglalakad, tinanong ng pangalawang pinuno kung kailan madyay gising si Ariana. Ayon sa tauhan, isang dangkal na lang ng insenso at mawawala na ang epekto ng pampatulog. Ngunit hindi nila alam na si Ariana ay gising na gising pa. Ngayon, medyo kinakabahan siya. Nakakainis. Ako na lang mag-isa. Makakahabol kaya si Azrian? Sana ayos ka lang. Huwag sanang may mangyari sa iyo. Pagbalik sa panig ni Azrian, tiningnan siya ng bantay tapos ay nagsimulang maghubad. Isang batang lalaki na makinis ang balat. Ang cute-cute. Huhuhu. Sinwerte ako. Sakto namang bumangon si Azrian at binugbog siya. Pagkatapos ay isinuot niya ang damit nito at lumabas para hanapin si Ariana. Medyo pangit ang maskara ng bantay. Nang isuot ito ni Azrian, wala siyang makita ng maayos. Habang naghahanap siya, bigla siyang nakasalubong ng isang bandido. Matandang Juan. Ano't palingalinga ka riyan? Hindi alam kung paano tutugon. Agad na nagdahilan si Azrian na umuutot siya. Tapos ay mabilis na tumakas. Nakita ng bandido ang kanyang nagmamadaling kilos at napansin na may mali. Pero kakaiba, ang laki ng puwet niya ngayong gabi. Hindi kaya puro mga manyak ang nasa pugad na ito ng mga bandido. Anong klaseng mga nilalang ito? Samantala, sa kabilang dako, dinala na ng pangalawang pinuno si Ariana sa harap ng isang silid. Dinala ko na siya. Lumabas ka na para tingnan. Narinig iyon ni Ariana at iminulat ang mga mata. Pinipilit tingnan kung sino ang nasa loob ng silid. Mula sa loob ng silid, lumabas ang isang lalaking mukhang mabagsik na may peklat sa kanang mata. Magaling. Sa wakas, nahuli ka na rin. Bukas, ipapadala ko na ang bayad doon. Nang marinig ni Ariana na tinawag ng pangalawang pinuno ang lalaking ito na Brewster. Labis siyang nagulat. Hindi niya inaasahan na ang taong gustong pumatay sa kanya ay ang kanyang tiyuhin pala. Labis siyang nag-aalala. Dahan-daang lumapit si Brewster kay Ariana. May masamang ngiti sa labi. Ariana, kung nakatakas ka, sira na sana ang plano ko. Mabuti na lang at pinagpala pa rin ako ng Diyosa ng swerte. Hahayaan kitang sumama sa kanila sa kabilang buhay. Sakto namang bumangon si Ariana at gumamit ng mahika ng apoy para atakihin si Brewster. Ngunit mabilis itong nakaiwas. Hindi nga maipagkakaila na panganay na dalaga ka ng Meteor Merchant Guild. Naglakas loob ka pang magpanggap na himatay para alamin ang katotohanan. Galit na galit si Ariana. Hindi ko talaga inaasahan na ikaw pala ang kasabwat ng mga bandido. Bakit? Bakit mo ito ginawa? Tumawa si Brewster at sinabing, bakit? Dahil sa lolo mo, isang matandang ulyanin na ayaw pang mamatay. Buong buhay akong naglingkod ng tapat sa guild. Pero ang naaalala lang niya ay ang kuya kong namatay para sa guild. Gumawa siya ng testamento para ikaw ang maging tagapagmana. Isang batang uhugin na tulad mo. Paano ka may kukumpara sa akin? Kaya, kung siya na ang walang puso, huwag niya akong sisihin sa pagiging walang utang na loob. Uunahin kita, tapos babalikan ko siya. Hindi makapaniwala sa mga narinig. Umiiyak na sumigaw si Ariana. Hindi ito totoo. Tiyuhin kita. Mula pagkabata, sinasamahan mo akong mangisda, tinuruan mo akong mangabayo, dinala mo ako sa iba't ibang bansa, at minsan mo na rin akong iniligtas. Malamig na pinutol ni Brewster ang kanyang sinasabi. Tanga, lahat iyon ay pagpapanggap lang. Parang gumuho ang mundo ni Ariana sa isang iglap. Hindi niya matanggap na lahat ng nangyari noon ay pawang kasinungalingan lamang.
Sa sandaling iyon, hinugot ni Brewster ang kanyang espada. Tama na ang Saturday. Kailangan ko pang bumalik para magulat sa matandang ayaw pang mamatay na iyon. Mamatay ka na ng tahimik. Siyempre, hindi basta-basta papayag si Ariana na mamatay. Walang tigil siyang gumamit ng mahika para lumaban. Samantala, hinahanap siya ni Azrian kung saan-saan. Nang makita ang apoy na umaangat, agad siyang sumugod sa direksyong iyon. Ngunit dahil paikot-ikot ang daan, nagpasya siyang sirain na lang ang lahat para makadaan ng diretso. Pagbalik sa panig ni Ariana, kahit pilit siyang lumalaban, tinamaan pa rin siya ng isang hiwa ng espada ni Brewster. Kaawa-awa, ipinagkatiwala ng Meteor Merchant Guild sa isang walang kwentang tulad mo ang lahat. Isa itong hindi matatawarang pagkakamali. Kaya, hayaan mong itama ko ang pagkakamaling ito. Nanginginig ang buong katawan ni Ariana ngunit hindi pa rin sumusuko. Pilit pa rin gumagamit ng fireball spell. Ngunit ang ganitong pangunahing mahika ay wala namang epekto. Iwinasiwas ni Brewster ang kanyang espada para hiwain siya. Sakto namang biglang nawala si Ariana na parang bula. Nagmamadaling naghanap ang mga bandido sa paligid at natuklasan na may taong nakatayo sa bubong ng bahay. Ang taong iyon ay walang iba kundi ang ating bida. Si Azrian. Ariana, nandito na ako. Tiningnan ng mga bandido ang kanyang kasuotan at inakala pa ring kasamahan nila ito.